Magandang umaga mga kapwa ko mag-aalaman. Kumusta ang ating buhay-buhay? Nandito tayo ngayon sa farm natin dito sa Quezon Province at papakita ko sa inyo yung update doon sa ating mga tanim. Yun, ang ating plant box na may mga tanim na mustasa. So, papakita ko sa inyo. Pati na rin yung ating greenhouse. So, samahan nyo ko. So mga ka-farmer, yan, ito yung ating plant box. Ayan, may mga matatanim na mustasa. Tapos yung malalaki sa gitna, mga talong yun. So medyo malalaki na tong ating mga nilipat na punla nun. Kung maalala nyo, yung sa mga previous nating video, yun, mga maliliit pa yung mga mustasa na yan. Ngayon, medyo tumaas na sila. So, hindi naman muna. Mamayang tanghali na ako magdidilig kasi umulan naman ng malakas kagabi. Kaya hindi na tayo magdidilig pa. Ito rin yung mga tanim natin ng mga talong, mga sili. Lalaki na ng nilaki nila. Medyo natumbay itong kamatis nung pagkakaulan ng malakas. So lalagyan natin ito ng tukod mamaya para tumindig. So yun, pati na rin yung ating okra. Nag-uumpisa ng mamulaklak. Ang ating okra, mababa pa yung puno pero nag-uumpisa na. So sana magtuloy-tuloy itong paglaki ng ating mga tanim. So para naman doon sa ating greenhouse, yan, ito sa loob ang ating mga lettuce. Nabenta na yung karamihan, mabilis silang lumaki. Siguro dahil doon sa tama yung pagkakatimpla ko ng nutrient solution, kaya mabilis lumaki itong ating mga lettuce. So mamaya magpupunla na uli ako ng mga bago para kumbaga kasi yung last na punla ko, nakalimutan kong ilabas sa araw. Kumbaga hindi ko agad na pasikatan after 24 hours. Kumbaga nakalimutan ko. So yan, ang ating mga lettuce, pambenta na rin yung iba. Yung mga malalaki na, gaya nito. Medyo malaki na siya. Yung iba kasing customer, mas hinahanap yung ganito lang na size. Kumbaga ayaw nila nung mas malaki pa dito. Pero kung tutusin, yung lettuce natin, mas lalaki pa dapat dito. Kumbaga meron lang talaga na mga customer na sinisigurado na walang pait yung ating lettuce. So yan, gaya nito, malaki na rin. Pwede na rin ibenta ito. Yan, dito naman sa kabilang panig ng ating greenhouse. Yan, meron tayo ditong yung mga punlang nilipat natin noong nakaraan. Yan, tumataas na rin. Maganda rin yung siguro yung pagkakatimpla natin ng nutrient solution, kaya mabilis silang tumaas. Ito, meron namatay na isa. Papalitan na lang natin to para kumbaga hindi magkaroon ng gap. So siguro ililipat na lang natin yung iba dito sa baba para makompleto natin yung nandun sa taas. So ito yung aking greenhouse. Kapag yun, yung punla na yun ay mga mustasa yun, wala pa ako mapagtaniman, kaya siguro ipapamigay ko na lang muna yung pasamantala. Tapos ito mga ka-farmer, yung ginawa kong mini greenhouse, sa kasamang palad nagkamali ako. Kasi sa kagustuhan kong lumaki yung mga tanim dito, yan, nangamatay yung iba. Sa kagustuhan ko kasing kumbaga lumaki sila, nilagyan ko sila ng fertilizer na direkta sa ugat. Dapat pala mas maganda siguro kung tinutunaw na lang sa tubig para bago natin nilagay sa ating mga halaman. Kumbaga liquid na siya, hindi na siya yung buo. Nilagay ko kasi ng buo, siguro umiinit yun, kaya namatay yung ating mga tanim. Nagkamali ako dito. Yan, may natira pa naman na ilan. Sana tumuloy ito. Hindi ko na mapalitan tong iba kasi naubusan na ako ng punla. So malaki na itong nasayang dito, kaya pero itutuloy ko pa rito kasi mukhang effective naman itong ating ginawang harang. Kumbaga hindi talaga siya napapasok ng insekto. Tapos dito sa tanim natin dito sa yung maliit natin na taniman, ito nagpupunla ako dito ng bayabas. Ito yung gagawin kong bonsai para kumbaga
Gusto ko kasing magtayo ng maliit na bonsai farm. So, meron din tayo ditong, yan, okra. Tsaka ito yung nilipat ko na kamatis. Meron din tayo dito nung pagkain ng aking tortoise, itong upon chapad. Yan, sumuloy na ng dalawa. Sana lumaki pa yan para kumbaga makasustain doon sa pagkain ng ating tortoise. So, yung kalabasa dito sa may puno ng mulberry ay tinanggal na kasi pangit na yung puno. Tsaka hindi na rin talaga siya tumutuloy yung bunga. Tapos ito yung mga sili nating pinruning noong nakaraan. Kumbaga, tinanggal natin yung mga pinutol natin para magsuloy ng bago. Ayan, sumusuloy na sila. Siguro, kulang pa sa fertilizer to, kaya hindi pa masyadong maganda yung pagkakasuloy din. Pero, ayan, kung makikita nyo, meron na uling buko. Kumbaga, may bulaklak na uli. Para sana magtuloy na uli ang bunga. So yun mga ka-farmer, maggagawa muna tayo ngayon ng nutrient solution kasi yung nandun sa loob ng greenhouse natin, yung ating mga lettuce ay medyo kakaunti na yung laman ng mga pipe. So Kratky method tayo, kaya talagang normal na nauubos yung tubig sa pipe kasi ang requirements ng isang lettuce talaga ay sa buong cycle nila ay 2 liters. So, kulang na kulang yung laman ng pipe natin para makasustain sa 10 puno. So, magtitimpla muna tayo ng nutrient solution para kumbaga mailagay natin doon sa ating mga lettuce. Mamayang hapon ko na siguro ilalagay yon kasi medyo tanghali na. Papasok na muna ako sa loob para kumbaga makapagtimpla na muna. So, mamayang tanghali, pagbalik ko dito, ipapakita ko sa inyo yung pagsasalin uli natin. Pati na rin yung pag-aayos ko ng pwesto ng ating mga lettuce dun sa loob. So, yan, bago ang ating saklob. So, yun. Samahan niyo ako mamaya tanghali. 2,000 years later. Magandang hapon mga ka-farmer. Tila lang ng ulan ngayon dito sa amin. Yun, medyo nagpakita na ulit ang araw. Kaya nakalabas na ulit tayo. So, medyo hapon na at kumbaga magdidilig sana ako ng halaman pero dahil nga sa umulan hindi na kailangan. So napakita ko na lang sa inyo yung mga tanim natin. So mga ka-farmer, maglilipat tayo ng punla natin ng mustasa. Ito, medyo madami. Pero hindi natin may lilipat lahat ito dun sa ating tataniman kasi medyo maliit lang. Kumbaga isisikit ko lang siya dun sa yung ginawa kong yung hinukay ko na binukal ko na nakaraan. So, sasama lang natin yung konti sa kanila kasi medyo lumalaki na ito. Baka masayang lang kapag hindi natin nailipat. So, samahan niyo ako. So, mga ka-farmer, dito sa mga pagitan ng nitong mga okra, nitong mga kamatis natin nililipat itong mga mustasa. So, saka dito sa tabi na rin itong upon chapad. Dito, bubungkalin natin yan para kumbaga masigitan natin ng pagtatanim ng mustasa. So, samahan niyo ako. So, mga ka-farmer, ito yung ating mga nilipat na mustasa. Yan. Makikita niyo. Nilagay ko lang doon sa pagitan ng mga kamatis, yun. At saka yung kung saan pwede pang ilagay kasi madami pa yung punla. Sayang naman kung hindi may lilipat. So, possible next week kapag maluwag-luwag tayo ito, tanggalin na natin to, lilinisin na natin itong mga kalabasa kasi medyo matanda na yung puno. Hindi rin natin masyadong napakinabangan kasi hindi bumunga. So, tatanggalin natin yan, papalitan na lang din natin ng mustasa para isang diretsyo na mustasa itong hilerang ito. So, saka ito, yung gilid ng ating mga pinupudla na bayabas. Yan, i-ano din natin yan, lilinisin din natin para papalitan na lang din natin ng mustasa para kumbaga maitanim natin lahat ng ating pinunla. So, yun mga ka-farmer, lalagay lang tayo ng tubig dun sa ating greenhouse. Lalagyan lang natin ng tubig yung mga pipe. Saka mag-ayos din tayo ng mga tanim natin doon ulit.
Samahan niyo ako. So ito mga ka-farmer, yung ating mga tanim na mustasa, yung pinakita ko rin kanina, basa naman yung lupa, gawa ng pagkakaulan, kaya tingin ko hindi natin kailangan magdilig kasi baka malunod yung ating halaman kapag diniligan pa natin. Ito rin yung nasa kabila. Tapos ang ayusin lang siguro natin ngayon ay ito, ating greenhouse. Pagsasama-samahin natin yung lettuce na magkakasize, tsaka lalagyan din natin ng nutrient solution kasi dahil ito, na hindi na kinain itong isa na magtutuloy-tuloy na ito. Hindi ko alam kung makaka-recover pa, pero tingin ko hindi na makakabawi yan. So ito sila, lalagyan lang natin to ng nutrient solution para kumbaga makabawi-bawi sila sa sobrang init. Ito, kakaunti na yung tubig sa loob. Kumbaga mababa na, kaya kailangan na nating bantuan. So yun mga ka-farmer, ipapaharvest na natin itong ibang lettuce na nandito para mabenta na ito sa mga taga rito lang sa amin, mga malalapit lang. Hindi ko naman nialayo itong mga lettuce na ito kasi kumbaga yung sa mga taga dito pa lang ubos na. Ang madalas bumibili sa akin ay yung mga teacher ng elementary na malapit dito sa amin. So, binibigay ko lang ito sa murang halaga. Ang benta ko lang nito, 25 lang. Kumbaga, hindi ko naman kailangan taasan pa yung presyo kasi nga hindi naman ako gumagamit ng NFT system. Kumbaga, walang kuryente yung ginagamit itong aking greenhouse. Kaya hindi ko na sinasama sa charge yun. So, sa mga malapit lang dito sa amin, sa Chaong Quezon, kung gusto nyong bumili, yun, mura lang dito sa akin. So mga ka-farmer, bumalik tayo dito sa loob ng greenhouse para kumbaga bantuan natin ng tubig yung mga pipe na nandito. So nagtimpla na ako ng nutrient solution at papakita ko sa inyo. So yun mga ka-farmer, nakapaglagay na tayo ng tubig doon sa ating yung mga pipe natin. Tapos dito sa bandang baba, inihiwalay ko na yung mga malalaki na para madaling pagpilian kapag magbebenta na tayo. So pinigit ko na sa nanay ko na meron na uling mga available na pambenta. So nanay ko na bahala, baka bukas magbenta. So ayun, tapos na tayo dito sa loob ng ating greenhouse. So, titignan ulit natin yung ating mga tanim doon sa labas. So, yun mga ka-farmer, ituloy tayo sa labas ng ating greenhouse. Yung mga tanim natin pa rin na mga mustasa. Sana lumaki pa rin itong mga ito. Kaya, kumbaga, parang napupuna ko kasi nitong mga matapos yung una kong tanim. Itong mga sumunod, parang mabagal na lumaki kumpara dun sa mga nauna. So, pero ngayon naman mukhang matataas itong mga mustasa natin. So, hopefully lumaki sila. Ganoon na rin din sa kabila nating taniman, yun. Yung mga kamatis, mga talong, sana lumaki din ng ayos kasi kumbaga nag-uulan naman. Kumbaga pag tanghali, umuulan na dito sa amin. So, nagkakaroon naman ng libreng pagdidilig. Kumbaga makakatipid tayo sa labor tsaka sa tubig na din. So, medyo maigsi lang tong video natin ngayon kasi wala tayong masyadong ginawa kasi nga umulan naman. Kumbaga nakalibre tayo ng konting labor. So, ang kataasan lang na ginawa natin ngayon ay yung pagtitimpla natin ng nutrient solution tsaka yung kumbaga yung maintenance natin doon sa loob ng ating greenhouse, yung pagbabantaw natin ng tubig doon sa mga pipe, saka yung pagsusort nung laki ng mga lettuce. So, yun lamang muna, may babahagi ko ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayo lahat.